Gob Helen, Governor Helen Tan, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri po are. Hi, Sir Henry. Good afternoon po. Opo, kami po bigla ang napatawag uli sa inyo sapagkat naglabas po kayo ng executive order. Ano ho? Ito ay executive order number DHT-08 tungkol po ito sa fuel conservation measures. Ma'am, ano ho ba ito at bakit po kayo nag-issue po nito at ano po mga nilalaman po nito? Yeah, as you mentioned kanina, sir, because of that tension sa Middle East at naglabas na nga po na meron ng mga nagtaas po ng presyo ng gasolina by 10 pesos, no? Alam niyo naman sa gobyerno, no, may mga sasakyan tayo, vehicles na ginagamit, no? Ang atin lang ipinag-uutos within the provincial government ng ating lalawigan yung mga measures na pwedeng i-observe na hindi naman syempre sky's the limit, no, sa pagtaas po ng presyo. In-encourage po natin na i-observe ng ating mga departamento. Halimbawa po yung pag-optimize po ng paggamit ng sasakyan, pwede mag-carpooling, no? Apo. Yung may inilagay din po tayo na aside from carpooling, yung mga official trips natin must be urgent and essential. So yung iba minsan umaattend po ng mga convention, ng mga meetings, baka po pwede naman na ano lang to, more of reminders or reiteration, mga meetings na po pwede naman na hindi, especially malalayo, sir. And then i-maximize natin yung capacity ng sasakyan, no? So that that's related to the carpooling. And nag-encourage na rin ako ng virtual meeting, sir. If feasible, no? Ganun din yung mga non-essential na out-of-province travel natin, unless i-authorize ko or justified, saka lang po tayo po pwede, no? So ito yung pamamaraan natin, sir, na yung pondo ng gobyerno, we have a limited fund for support doon sa gasoline, mag-last po until the end of the year, no? So, papasok po yung prioritization. Although, isa naman yan sa order ko sa kanila even before itong pagtaas na maging masinop po sa paggasta, no? Ng pondo, hindi komot my service, ay anywhere they can go. And anytime. So, we prioritize this time, no? And then, another option, sabi ko, kung virtual meeting po pwede para maiwasan din yung ibang mga attendees na wala din namang malaking budget for gasoline support doon sa mga respective offices nila, matutulungan natin. Yung mga simpleng pamamaraan natin, but we believe may malaking impact po sa daily operations po ng ating mga tanggapan. Opo. Ma'am, yun pong sa carpooling, ito po nag-a-apply lalo ho doon sa mga pumapasok na may mga hatid sundo service na po ng gobyerno. Ng gobyerno. Opo. Opo, kasi minsan di po ba they're going somewhere, let's say outside of the province, iba-ibang opisina. May kanya-kanya silang service within their offices. So they just need to maximize the capacity of the car. Magsabay-sabay na lang, isang car na lang ang tatakbo kung kaya, di ba? So yun yung mga simpleng halimbawa po ng pamamaraan na gusto nating ipahayag through our executive order. Tapos halimbawa, ma'am, for example, kayo po ay may mga patawag ng meeting, ini-encourage kung pwede namang na po ang virtual. Mag-virtual na lang kayo. Opo. Ngayon naman, nagawa naman natin yan during pandemic, diba? Opo. So, okay din na gawin kasi in a day we have like several meetings, no? Wherein the attendees nang galing kung saan-saang bayan, no?
So para matulungan din sila, we can just use that platform ng online meeting po. Ma'am, ito'y applicable na rin sa mga municipalities and barangays kung Provincial government lang po within the apo. But pwede naman itong they can issue the same. They can issue the same. Yeah. yung mga munisipyo Respective. At least sa amin, for example, we're hosting meetings po like mga councils. Ang attendees natin usually mga members from different municipalities like PDRIM Council, the Development Office Council, mga Environment, Health, lahat yan pagka may meeting po sa provincial level, sila yung mga attendees. So, matutulungan sila through this order na will shift to online platform. Ma'am, yun daw po bang may mga gasoline allowance, for example, halimbawa? That's kasama po. Kasama na. We want to maximize the allowance kasi may allowance pero with the sudden increase of the gasoline, baka po hindi tatagal yan sa loob ng isang taon. Di po ba? We don't know until when ang pag-spike ng increase ng gasolina, di po ba? And then tulong na rin natin siguro doon sa supply ng gasolina, although they said we have enough naman na stock. But we'll never know until when. So this is our simple way of helping. No? So kahit may gas allowance ka, kailangan mo magtipid para matipid yung resources. Oo. Sapagkat baka hindi po naman tatagal yung kanilang mga allowances with that increase ng presyo po ng gasolina. Yun. Alright. So ito ay para po ito sa mga nagtatrabaho sa provincial government at mga attached na ahensya po ng provincial government. At least malinaw po ito proactively. Maaga po kayo nag-issue nito. Ma'am, samantalahin na rin namin ang pagkakataon. I'm sure may mga OFWDs na from Quezon na nasa Middle East. Ano ba ang inyo rin mga paalaala sa kanila at lalo sa mga pamilya pong naririyan sa Quezon? Naka-monitor po kami through doon sa isang office namin in coordination with the Migrant Workers Office. So far, humingi po tayo ng data kung sino, ilan, mga taga saan po yan. Ganun din, proactive naman po tayo doon sa mga satellite offices if in case may humingi po ng tulong na mga families na merong problem. So far, wala pa naman po tayo nare-receive. But naka-monitor po tayo, sir, doon sa mga kababayan natin na nandyan po nagtatrabaho sa Middle East. So kung halimbawang may konting problema, hindi makontak, gusto nilang makaugnayan, yung mga satellite office po naman ninyo ay handang tumugon. Apo. Ma'am, itong inyong executive order na ito, effective immediately, ito ano po? Yes po. Yes po. Alright. So at least sa ating mga kababayan sa Quezon, malinaw po itong inyong kautosang ito. Gob, salamat po ng marami sa inyong pong pagpapaalalang ito sa ating mga kababayan. Thank you, Sir Henry, for the opportunity. Ingat po tayo lahat. Salamat po. Si Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon na siya na rin po ay nagbigay ho ng kanyang executive order sa mga nagtatrabaho po sa pamahalang lalawigan at sa mga nasasakupan pa nito.